Kamusta po, Sir Von? Tawagin niyo na lang po akong Alice. Mahilig po talaga akong makinig sa mga horror stories, lalo na dito sa channel niyo. Madalas tuwing gabi bago matulog, feeling ko kasi mas lalo pa akong nakakaramdam ng excitement kaysa matakot. Pero alam niyo po ba, minsan naiisip ko, mas madaling makinig kaysa ikaw mismo ang makaranas. Kaya ngayon, ako naman po ang magbabahagi. Hindi ko talaga akalaing darating din ang araw na ako ang magkikwento. 18 taong gulang po ako ngayon. Nag-aaral dito sa isang school sa Tagaytay. Pero itong ikikwento ko ay nangyari noong 11 years old pa lang ako, sa bahay namin sa Silang Cavite. Simple lang ang bahay namin noon, hindi kalakihan, sapat para sa aming pamilya. Ako, sila mami at daddy, at 2 kong kapatid ang nakatira doon. Ako ang panganay. Si Alex ang sumunod sa akin na babae din. Mas bata siya ng 1 taon. Si Matthew naman ang bunso. Yung lola ko naman, na nanay ang tawag namin, ay hindi pa nakatira doon noon. Nasa ibang lugar pa siya kasama ang mga tito ko. Kaya kami lang talaga noon sa bahay. Nakatira kami sa isang medyo liblib na bahagi ng silang. May kalayuan sa highway kaya tahimik talaga. Katabi ng bahay namin ay dating bukirin. Noong panahon na yun ay wala pang apartment o anumang gusali sa paligid. Puro puno ng mangga, mga gulay, at ilang puno ng santol ang nasa gilid ng bahay. Naalala ko pa, may duyan pa kami noon na gawa sa goma ng gulong. Gustong-gusto naming magkakapatid na doon tumambay, lalo na tuwing hapon. Pero kapag dumidilim na sa lugar namin yun, parang nag-iiba ang pakiramdam ko sa paligid. Yung lugar na masaya at maaliwalas kapag umaga, biglang nagiging sobrang tahimik tuwing hapon. Sa bahay naman, dahil nga nagtitipid kami sa kuryente, madalas ilaw lang sa sala ang bukas. Yung dining area, kusina, pati mga kwarto ay madalas madilim, maliban na lang kung may gagawin ka talaga doon. Ang kwarto naming magkakapatid ay medyo maliit lang. Dati yung tindahan na ginawang kwarto nila daddy. May malaking bintana doon na jealousy ang gawa. Natatandaan ko na isang piraso ng salamin nun ay basag, kaya madalas yung bukas. Walang kurtina doon, kaya kitang-kita mo mula sa loob yung mga puno sa labas. Idadagdag ko nga pala, nung kinder pala ako, Sir Von, ay sa isang Catholic school ako nag-aral. At halos lahat ng mga teacher doon ay mga madre. Hindi ko sigurado, pero baka may connection ata ang pag-aaral ko doon sa nangyari sa akin. Simula nung kabataan ko ay wala naman akong nararamdamang kakaiba doon sa bahay. Although mahilig talaga akong makinig sa mga kwentong kababalaghan, hindi naman ako gaanong natatakot. Hanggang dumating yung araw na nagbago na ang pakiramdam ko sa bahay na yun. Isang hapon noon, mga bandang 6:00, naglalaro kami ni Alex sa loob ng kwarto. Si Matt nasa sala kasama si Daddy, nanonood ng TV. Hindi naman kami maingay ni Alex sa loob, tamang laro at kwentuhan lang. Nung medyo napagod na ako, humiga ako sa kama na nakalapag lang sa sahig. At yung ulo ko ay nakapwesto malapit sa bintana. Habang nakahiga ako, doon na nagsimula ang karanasang hindi ko malilimutan. Nakatitig lang ako sa kisame noon. Tanaw ko din yung bintana sa ibabaw ko.
At sa paghiga kong yun, kitang-kita ng dalawang mata ko. May dalawang kamay na nakalusot sa butas ng salamin. Nakapasok lang yun sa may bandang ibaba ng bintana. Napakaitim nung kamay na yun. Parang galing sa ilalim ng lupa. Medyo napako yung paningin ko doon. Dahan-dahan kong itinaas ang mga mata ko para tignan kung sino yung may-ari ng kamay. At sa pag-angat ng paningin ko ay may nakita kong parang isang tao. Isang babae na nakabelo. Sobrang itim ng belo, kaya halos hindi ko maaninag yung mukha niya. Maliban lang sa mata niyang nakatitig ng diretso sa akin. Hindi ako agad nakakilos noon. Parang ilang segundo akong nakatulala. Inaaninag ko kung totoo ba yung nakikita ko o imagination lang. At nang narealize ko na may taong nakasilip mula sa labas, bigla akong bumangon. Halos napatalon nga ako sa sobrang gulat ko noon. Hindi naman ako sumigaw. Hindi rin ako nakapagsalita. Dahil sa takot tumayo lang ako at mabilis akong lumabas ng kwarto. Iniwan ko nga si Alex noon na takang-taka kung bakit ako takot na takot. Paglabas ko, agad akong pumunta sa sala, doon kaila Daddy at Matthew. Napansin nilang tulala ako at pawisan. Pero hindi ko sinabi agad yung nakita ko. Hindi muna ako nagsalita. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na baka namalikmata lang ako. Pero kahit anong pilit ko, malinaw na malinaw pa rin sa isip ko yung nakita ko. Yung dalawang kamay, yung mga matang nakatitig sa akin, at yung itim na belo na tila nakatakip sa mukha ng babae. Grabe ang takot ko nang makita ko yun. Pero wala pa akong kaalam-alam na yun palang pala ang simula ng mas matindi ko pang mararanasan sa bahay na yun. Matapos kong makita ang babaeng nakabelo sa bintana, sinubukan kong ipagsawalang bahala na lang. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na imahinasyon ko lang talaga yun. Pero habang lumilipas ang mga araw, ay unti-unti na nag-iba ang pakiramdam ko sa loob ng bahay. Simula noon, kapag mag-isa ako sa kusina, madalas akong kinakabahan kahit wala namang dahilan. May mga pagkakataon na habang naghuhugas ako ng plato, may nararamdaman akong parang mabilis na anino na dumadaan mula sa gilid ng mata ko. Mabilis lang siya, parang segundo lang. Pero malinaw na malinaw kong nakikita na parang papunta ito sa direksyon ng CR namin. Hindi ako nagsasalita tuwing nangyayari yun. Hindi ko rin sinasabi kaila Mami at Daddy kasi alam kong sasabihin lang nila na nag-iimbento na naman ako ng kwento. Kahit si Alex, hindi ko masabihan kasi bata pa siya noon. At ayoko rin namang takutin ng kapatid ko. Hanggang sa isang umaga bago ako pumasok sa school. Maaga talaga ako naliligo kasi ayoko nang nalilate. Habang nasa loob ako ng CR, napansin kong hindi ko nadala yung tuwalya sa loob. Kaya sumigaw ako sa loob ng CR. Humingi ako ng tuwalya. Mami, paabot po ng tuwalya. Pero walang sumasagot. Sobrang busy ata nila noon kaya hindi ako naririnig. Kaya maya-maya, sumilip ako sa maliit na siwang sa ilalim ng pintuan ng CR namin. May maliit kasing butas doon na korteng letter U, kaya makikita mo kung may tao sa labas. Pagsilip ko, ay nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko. May dalawang paa na sobrang itim at madumi na nakatayo lang sa labas, hindi gumagalaw.
Parang tumigil yung paghinga ko noon sa sobrang kaba. Naisip ko agad yung nakita ko sa bintana noon. Yung babaeng nakabelo na sobrang itim ng kamay. Bumalik lahat ng takot ko sa sandaling iyon. Nanigas ako. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Hindi ko na maalala kung gaano ko katagal na nakatayo lang sa loob ng CR. Ramdam ko yung lamig ng tubig na kanina pa tumatama sa balat ko. Pero mas nanlamig yung pakiramdam ko dahil doon sa paa sa labas. Hanggang sa naglakas loob ako na sumigaw ng paulit-ulit. Mami, Daddy, paabot ng tuwalya. Narinig kong sumigaw pabalik si Daddy. Medyo galit na ang tono niya kasi kanina pa pala daw nakapatong sa upuan ng tuwalya ko. Naiwan ko lang bago pumasok sa banyo. Nagmadali akong buksan ng bahagya ang pintuan para abutin yung tuwalya, tapos sinara ko rin agad. Halos hindi na ako makahinga sa sobrang bilis ng tibok ng puso ko noon. At pagkatapos nun, ilang linggo akong takot maligo mag-isa. Lagi kong sinisigurado na dala ko na lahat ng gamit bago ako pumasok sa CR. Pero hindi lang yun ang mas malalang nangyari. Kasi kahit sa eskwelahan, hindi pa rin ako tinatantanan ng mga kakaibang pangyayari. Nasa second floor ang classroom namin noon. Nakaupo ako malapit sa bintana, kaya tanaw na tanaw ko yung mga madamong bahagi ng eskwelahan namin. At tanaw mo doon yung shortcut na dinadaanan ng mga estudyante. Isang tanghali noon, habang nakaupo ako, may napansin akong itim na anino sa bandang pinyahan. Una, akala ko na malikmata lang ako. Pero nung titigan ko ng maigi, nakita ko ng malinaw ang hugis niya. Isang babaeng nakaitim. Nakatayo lang at nakatitig ng diretso sa akin. Bigla akong kinabahan ng matindi. Hindi ko maalis ang tingin ko doon, pero hindi rin ako makapagsalita para sabihin sa mga kaklase ko. Sa sobrang kaba ko nga nagpalipat ako agad ng upuan sa gitna ng classroom. Napansin rin ng mga kaklase ko na bigla ako naging tahimik, pero hindi ko na muna sinabi sa kanila yung nakita ko. Maya-maya, kinausap ko ang classmate ko na ang tatay ay dating manggagamot. May suot kasi siyang kwintas na may hugis triangle na pendant, yung may maliit na mata sa gitna. Napapansin ko lang yun dati, pero di ko sinasadyang mabanggit. Nagulat na lang ako nang biglang umiyak yung kaklase kong babae. Kasi sabi niya, bawal daw talaga ikwento kung ano yung nakaraan ng kwintas na yun. Pero dahil sa takot na ako, sinabi ko na sa kanya yung mga nakikita ko mula sa bahay hanggang dun sa eskwelahan. Hanggang sa dumating ang pinakamatinding araw. Nasa pagkainan kami, kumakain ng tanghalian. Sina Mami at Matthew ay nasa sala, nanonood ng TV. Si Daddy naman kasama namin ni Alex sa lamesa. Medyo tahimik lang kami nun kasi busy sila sa panonood. Habang tahimik kaming kumakain, bigla ako napatingin sa may bandang kusina. At sa pagtingin kong yun, ay doon ko na naranasan ang pinaka nakakatakot na parte ng buhay ko. Sa gitna mismo ng kusina ay malinaw kong nakita yung babaeng nakabelo. Sobrang itim ng damit niya. Mas malapit na siya ngayon at malinaw na malinaw kong nakita yung mukha niya. Hindi lang siya basta nakatayo doon. Nakatitig na siya ng matalim sa akin
nakasimangot at galit na galit ang itsura niya. Tapos yung balat niya, maitim na parang ang dumi-dumi. At ang nakakatakot pa ay meron siyang nakasabit na krus sa katawan. Hindi ordinaryong krus, malaking krus na nakasabit sa kanya, parang hanggang paa. Napaatras ako agad sa upuan ko at napasigaw. Sabi ko, "Daddy, may tao po sa kusina." Pero hindi naniniwala si Daddy. Sinasabi lang niya na imahinasyon ko lang daw yun. Nawala namang tao doon, pero hindi ako mapakali. Napaiyak na ako sa sobrang takot. Kahit nga si Alex, hindi niya nakita yung nakita ko. Pero umiyak na rin siya kasi ramdam niyang natatakot ako ng husto. Lumipat ako agad ng upuan. Tumabi ako kay Daddy para lang maramdaman ko na safe ako. Pero kahit nandoon na ako sa tabi niya, hindi pa rin naalis ang takot ko kasi alam kong hindi lang ako namamalikmata. Totoo yung nakita ko. Tahimik lang akong umiiyak habang pilit akong pinapakalma ni na Mami at Daddy. Pero kahit anong sabihin nila, alam kong hindi yun bunga ng imahinasyon ko. Hindi ko alam kung ano ang plano ng babaeng iyon o kung bakit niya ako sinusundan. Hindi rin ako sigurado kung may connection yun nung nag-aral ako nung kinder. Malinaw ang intensyon niya na magparamdam sa akin. Nung hapon din na iyon, ikinausap ako ni na Mami at Daddy tungkol sa nangyari. Nakita kasi nila kung gaano ako natakot noon. Nung una, parang ayaw pa rin talaga nilang maniwala, lalo na si Daddy. Pero nakita ko naman na naging seryoso na rin siya habang nagkikwento ako. Sabi ni Daddy noon, baka daw kasi kulang na ako sa panalangin. Baka kaya ako ginugulo dahil napapansin itong mahina na yung pananampalataya ko. Sa totoo lang, nung panahon na yon, bihira talaga akong pumunta sa church. Madalas kasi ako tinatamad. Pero simula nung araw na yon, nagbago na talaga ako. Nag-umpisa na akong sumamba kahit maaga pa lang. Unti-unti, naging mas aktibo na ako sa church noon. At lagi na rin akong nananalangin. Pero sa kabila nun, hindi ko agad nalimutan yung mukha ng babae. Ilang gabi rin akong nahihirapang matulog. Kasi parang bawat pikit ko, ay bumabalik sa isip ko yung mga nangyari. Lagi kong sinisigurado na maliwanag ang ilaw sa kwarto namin bago matulog. At hindi ko na rin pinapapatay yung ilaw sa sala namin ng ilang araw. Kasi ayoko nang makita pa yung anino na biglang dadaan na lang o tititig sa akin mula sa madilim na sulok ng bahay. Hindi naman nagtagal ay nag-iba na yung pakiramdam ko. Kahit sa eskwelahan namin, hindi ko na ulit nakita yung babaeng nakaitim na dati ay nakatayo sa may pinyahan. Simula nung sumamba at nanalangin na ako, ay naging mas matatag na ang loob ko. Kaya ang laki talaga ng pagpapasalamat ko kasi natigil na yung pagpapakita ng babaeng yun. Hanggang ngayon, 18 years old na ako at nag-aaral na sa Tagaytay, ay marami na rin nagbago sa buhay ko. Pero minsan, lalo na pag mag-isa lang ako at tahimik ang paligid, bumabalik pa rin sa isip ko yung nangyari nung 11 years old pa lang ako. Sabi ng iba, baka daw may third eye ako. Pero para sa akin, hindi naman ako naniniwala sa multo talaga. Ang alam ko lang, may mga bagay talaga na mahirap ipaliwanag. Mga bagay na naghihintay lang ng pagkakataon na kapag naramdaman nilang humihina ang pananampalataya mo, magpaparamdam sila. Ngayon ay mas naging aktibo na ako sa church. Hindi dahil takot lang akong mangyari ulit yun. Pero kasi alam ko na yun talaga ang kailangan ko. Mas panatag ang loob ko ngayon
mas masaya, at mas malapit na ako sa Diyos. Sabi nga nila, hindi lahat na bumibisita ay tao lang. Minsan, may ibang nilalang na nag-aabang lang sa dilim. Naghihintay na humina ka para sila naman ang makalapit sa'yo. Kaya mahalagang panatilihin na matatag ang ating pananampalataya. Kasi hindi natin alam kung kailan ba sila dadalaw. Magandang araw po, Sir Von. Tawagin niyo na lang po akong Mika. Isa po akong nurse dito sa Tansa, Cavite. Sa ngayon, 29 years old na po ako. Pero itong karanasan na ibabahagi ko ay nangyari noong 2018 pa. 22 pa lang ako noon at baguhan pa lang sa ospital. Bago po ang lahat, gusto ko lang sabihin na noong una po ay hindi talaga ako naniniwala sa mga kababalaghan. Kahit sa ospital, pag may nakikwento ng kababalaghan, nakikinig lang ako, pero hindi ko masyadong siniseryoso. Siguro kasi nga, lumaki ako na sinasabihan palagi ng magulang ko na huwag matatakot sa mga ganun. Pero nagbago po yun nung nagsimula akong magtrabaho. Yung ospital namin, hindi naman sobrang luma. Malinis, maayos, at komportable naman para sa mga pasyente at empleyado. Pero gaya nga ng sabi ng matatagal na nurse doon, ay hindi raw talaga nawawala ang kwento-kwento, lalo na tuwing gabi. Ako bilang bago pa lang noon, hindi ko pa alam ang mga kwento nila. Basta ang alam ko lang, sa trabaho kong ito, kahit madalas ay stressful, masaya pa rin ako dahil masarap makatulong sa mga pasyente. Mabilis akong naka-adjust sa trabaho, maayos ang mga kasama ko, at kahit minsan nakakapagod, nagagawa ko pa rin ngumiti at magaan pa rin sa pakiramdam. Pero may isang bagay lang talaga sa third floor namin ang hindi ko agad maintindihan. Sa dulo kasi ng hallway ng ward namin, may isang kwarto doon, room 313. Halos hindi ginagamit yung silid na yun. Malayo kasi siya sa nurse station. At karaniwan, kapag puno lang talaga ang ospital, saka lang siya binubuksan. Pero madalas talaga, tahimik at walang laman ang silid na iyon. Naalala ko, unang beses kong naranasan ang kakaiba doon sa ospital ay nung isang gabi ng duty ko. Bandang 12:00 na ng gabi yun. Nasa nurse station kami, kasama ko si ID at si Karen. Tahimik lang kami pareho, nag-aayos lang ng chart, pati nung gamot. At naglalagay kami ng notes para sa endorsement namin. At bigla kong narinig, may parang mahinang umiiyak mula sa dulo ng hallway. Tumigil ako sandali at nakiramdam. Tinanong ko nga si Karen kung narinig niya rin ba. Tumango siya. Pagkatapos nun pareho kaming tumayo para puntahan yun. Hindi naman ako natakot pa noon. Naisip ko lang baka may pumunta lang na bata o kung sino man. Kaya chinek namin agad yung hallway. Pero nung narating namin yung dulo, doon sa may room 313, sarado yung pinto. Wala ring ilaw sa loob. Sinilip namin saglit sa maliit na salamin doon sa may pintuan. Walang tao. Tahimik, madilim. Nang buksan namin ng bahagya yung kwarto, lalo naming nakitang walang laman. Tahimik din ang buong hallway nung sandaling yun. Kaya nagtataka man kami ni Karen, pareho naming sinabi, baka naman sa ibang kwarto lang galing yung tunog. O kaya, imahinasyon lang namin.
Kaya bumalik kami agad sa ginagawa namin at hindi na namin masyadong pinansin. Pero ang hindi ko alam ay hindi lang pala yun ang huling beses na maririnig ko yun. Lumipas ang ilang araw, kahit nasa day shift na ako noon, may mga sandali na bigla ko pa rin naririnig yung mahihinang iyak. Hindi man araw-araw, pero may mga pagkakataon talaga na habang nag-aayos ako ng gamot sa cart, ay bigla ko siyang maririnig. Mahina lang ulit, pero malinaw. Minsan, sinubukan ko pang lapitan ulit yung kwarto. Pero sa tuwing lalapit ako, biglang titigil yung iyak. Nakapagtataka dahil kahit umaga noon, tahimik na tahimik pa rin yung silid. Wala din naman tao sa loob. May ibang nurse din akong kasama na minsan ay nakakarinig noon. Pero sabi nila, baka galing daw sa ibang kwarto. Pero ako, kahit pilit kong baliwalain, alam ko sa sarili ko na hindi yun basta-basta imahinasyon lang. Isang hapon, medyo na-late ako ng endorsement sa ibang kasama ko. Mag-isa na lang ako sa floor. Nagpapalipas lang ng oras habang hinihintay yung susunod na papalit sa akin. Habang nag-aayos ako ng cart, narinig ko ulit yung iyak. Pero sa pagkakataong ito, mas malinaw at malapit na. Parang mas nakakatakot dahil mag-isa lang ako noon. Kinabahan na ako ng onte, pero pinilit ko pa rin maging kalmado. Tumingin ako sa hallway. Wala talaga akong ibang kasama. Tumayo ako ng dahan-dahan at naglakad papalapit sa room 313. Naramdaman ko noon na parang tumigil ang oras. Walang ibang tunog kundi yung sapatos ko na naglalakad sa tiles. At syempre, yung mahina pero malinaw na iyak. Pagdating ko sa tapat ng kwarto, biglang tumigil yung iyak. Nakatitig lang ako sa pinto, nakikiramdam kung may maririnig pa rin ako. Pero wala na. Tahimik na ulit. Napabuntong hininga na lang ako noon at lumingon sandali palayo para bumalik na sa station. Pero bago pa ako makahakbang, ay may napansin ako sa gilid ng mata ko. Sa maliit na salamin ng pintuan ng room 313, pagharap ko, ay malino kong nakita ang isang anino. Mabilis lang, pero sigurado akong may nakita akong tao sa loob. Napatras ako noon dahil sa gulat. Halos mahulog ko nga yung hawak kong gamot noon. Tinitigan ko ulit yung pinto, pero wala ng tao. Tahimik at madilim na ulit sa loob ng silid. Hindi na ako nagtagal pa doon. Sa kabila ng kaba, ay bumalik na agad ako sa nurse's station. Hindi ako mapakali noon hanggang dumating yung kapalitan ko. Kahit na sinusubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na wala lang yun, hindi ko maalis sa isip ko ang aninong nakita ko. At sa puntong yun, alam kong nagsisimula ng magbago ang pananaw ko. Pero wala pa pala yun sa kung ano talaga ang mararanasan ko sa mga sumunod na araw. Simula nung makita ko yung anino sa room 313, mas naging madalas na yung mga nararanasan kong kakaiba. Hindi na lang gabi nangyayari. Kahit sa kalagitnaan ng duty ko sa umaga o hapon, bigla ko na lang maririnig yung iyak. Paulit-ulit, parehong tono, parehong boses. Parang boses ng batang babae na umiiyak.
Sinubukan kong magtanong sa mga kasamahan ko. Nung una, ayoko sanang sabihin kasi baka isipin nilang nag-iimbento lang ako. Pero hindi ko na talaga napigilan. Sobrang bothered na ako. Pero sabi ng mga matatagal na nurse doon, dati na raw talaga yun. Naririnig din daw nila yun paminsan-minsan. Pero hindi na lang nila pinapansin. Baka daw kasi nagpaparamdam lang. Yun ang sabi-sabi. Pero wala naman talaga silang tiyak na kwento kung sino o saan nanggaling ang iyak na yun. Simula nun, mas lalo akong kinabahan. Nagsimula na rin akong mahirapang matulog tuwing break time ko. Madalas, kahit ipikit ko yung mata ko, parang may nakatitig lang sa akin. Hindi naman ako pala imagine na tao. Pero sa bawat araw na pumapasok ako, parang mas lalo akong kinakabahan. Hindi na kasi simpleng iyak lang yung naririnig ko. Minsan parang may dumadaan na sa likuran ko, kahit mag-isa lang ako sa station. Minsan naman, habang inaayos ko yung gamot sa cart, ramdam ko na parang may nakatayo lang sa likuran ko. At sa tuwing lilingon ako, wala naman tao. Isang gabi, bandang 9:00, habang nasa station ako at nag-e-endorse, parang may naramdaman akong malamig na hangin sa likod ko. Hindi bukas ang electric fan nun at sarado din ang bintana. Kinilibutan ako, kaya napalingon ako agad doon sa CCTV namin. Pero walang ibang tao sa hallway. Tahimik lang. At yung malabong liwanag lang ng ilaw ang nakita ko. Hayos ayoko nang tumayo mula sa upuan ko. Naghintay na lang ako na may dumating na kapalitan ko bago ako naglakas loob na maglakad palabas. Habang naglalakad ako papunta sa quarters namin, doon sa loob mismo ng compound, paulit-ulit kong naririnig sa isip ko yung iyak ng bata. Mahina pero malinaw. Pakiramdam ko parang sinusundan niya ako hanggang doon sa loob ng quarters. Pagdating ko doon sa dorm namin, mabilis akong dumiretso sa kwarto para magpahinga. Naisip kong baka kailangan ko lang talaga ng tulog. Pero bago ko humiga, kumuha muna ako ng tubig sa kusina doon sa may dorm. Tahimik doon kasi halos wala pang umuwi noong oras na yun. At pagbukas ko ng ilaw doon sa kusina, ay halos himatayin ako sa nakita ko. May batang babae na nakaupo mismo sa gilid ng lababo. Nakasuot siya ng puting patient's gown, yung tipikal na damit ng bata sa ospital. Basa ang buhok niya, mahaba at nakatabing sa muka. Tahimik siyang nandoon, nakatungo, at hindi gumagalaw kahit kaunti. Napaatras ako at medyo napasigaw. Hindi ako nakapagsalita. Pakiramdam ko noon, tumigil ang lahat. Parang nanigas yung buong katawan ko. Ilang segundo akong hindi gumalaw. Tinitigan ko lang siya ng matagal. Pero hindi siya tumitingin sa akin. Nakatungo lang siya. Napakatahimik at nakakatakot. Sa puntong yun, bumalik bigla yung lakas ko. Muli akong napasigaw, tumalikod, at mabilis kong sinarado ang ilaw. Tumakbo ako palabas ng kusina. Hindi ko na rin binalikan yung tubig na kukunin ko na sana. Diretso na agad ako sa kwarto ko na nanginginig. At halos hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Buong gabi akong hindi nakatulog noon. Paulit-ulit kong iniisip yung mukha ng bata. Kahit hindi ko nakita ng malinaw, ramdam ko na malungkot siya
Ramdam ko na parang may gusto siyang sabihin. Pero kahit ano pa man yun, sobrang takot na ako para isipin pa yun. Kinabukasan, hindi ko na kinaya. Nag-file agad ako ng 3-day leave sa ospital at umuwi muna ako sa bahay namin sa Pampanga. Ayoko sanang sabihin sa HR namin yung totoong dahilan, pero wala akong choice. Kailangan ko lang talagang lumayo muna. Inisip ko na baka sakaling mawala yung takot ko kung hindi ako papasok ng ilang araw. Pero kahit sa bahay namin sa Pampanga, kahit malayo na ako sa ospital, ramdam ko pa rin yung presensya ng bata. Hindi ko man siya nakikita, ay hindi mawala sa isip ko yung nakita ko sa kusina. Alam kong hindi lang yun imahinasyon. Pagkatapos ng 3 araw na leave ko, hindi ko pa rin kinaya. Nag-absent pa rin ako ng 2 araw. Nag-isip na nga ako kung magre-resign na ba ako o lilipat na lang ng ibang ospital. Pero kailangan ko ng trabaho noong mga panahon na yun. Kaya kailangan kong labanan yung takot. Pero sa puntong yun, sigurado na ako na mag-iiba na ang pakiramdam ko sa loob ng ospital. Dumating yung araw na tinawagan na ako ng head nurse. Hindi naman siya galit. Nagtanong lang siya sa akin kung ano daw ang dahilan. At doon ko na ikinuwento sa kanya ang lahat. Nakinig lang siya sa akin at tahimik niyang sinabi kung hindi ko na daw kaya, okay lang. Pero minsan, kailangan lang daw natin ng konting lakas, panalangin lang at pahinga. Hindi ko alam kung dahil ba sa sinabi niyang panalangin kaya nagbago ang pananaw ko. Kasi totoo naman, hindi ako ganun tao. Pero simula noon, parang hindi na ako mapalagay kapag hindi ko nagagawang manalangin. Lalo na bago matulog, kahit sa dorm, sa hallway habang naglalakad. Kahit bulong lang, nananalangin ako. Hindi dahil sa alam kong may masamang espiritu, kundi dahil sa pakiramdam na nakakapagpalakas ng loob ko sa tuwing ginagawa ko iyon. Nagdesisyon akong bumalik sa trabaho. Noong una tahimik lang talaga ako. Hindi ko muna kinuwento ulit kahit kanino. Hindi ko na rin naisip pang malaman kung sino yung batang nakita ko. Hindi ko na sinubukang magtanong sa mga records dahil alam ko namang marami talagang binabawian ng buhay sa ospital. At isa pa, ayoko na. Ayoko na kasing balikan yung takot. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na akong iba pang naranasan. Tahimik na. Normal na ulit ang takbo ng mga araw ko. Pero kahit lumipas na ang mga taon, may mga gabi pa rin na naiisip ko siya. Yung batang nakaupo sa gilid ng lababo. At sa isip ko, tama lang na hindi ko na inusisa pa. Ngayon, hindi man ako lubusang naniniwala sa mga multo. Pero alam kong may mga masasamang espiritu talaga nagagambalain tayo. Magandang araw po, Sir Von, at sa lahat ng mga listeners. Tawagin niyo na lang po akong Elmo, 25 years old. Sa kasalukuyan ay nagtatrabaho po ako bilang isang bantay sa isang hardware store dito sa Laguna. Ang kwento ko po ay nangyari noong 19 years old pa lang ako, na hanggang ngayon ay sariwang-sariwa pa rin sa alaala ko. Tubong Santa Rosa po talaga ako. Sanay ako sa ingay ng kalsada, tambay sa labas, at mga karaoke hanggang madaling araw. Kaya naman nang lumuwas ako papuntang Maragondon, Cavite, para sana tulungan ako ng tiyuhin kong makapasok sa pier, ay talagang nanibago ako.
Ang layo kasi ng pinagkaiba ng Maragondon sa nakasanayan ko. Sa probinsya, hindi lang tahimik. Parang napakapayapa, lalo na sa gabi. Parang walang mga nakatira sa sobrang tahimik. Ang bahay na tinuluyan ko noon ay sa kapatid ng nanay ko, si Tito Edgar. Matagal na siyang nagtatrabaho sa pier doon sa Tansa. Kaya bihira siyang umuwi ng maaga. Madalas nga bandang 11:00 o minsan madaling araw na siya nakakauwi. Simple lang ang bahay nila. Hindi pa yun sementado noong mga panahon na yun. Yari pa sa kahoy at pawid. Kumbaga parang kubo talaga. Nakataas ito ng kaunti kaya may silong sa ilalim. Hindi mo naman masasabing luma. Pero kita mo na matagal na rin ang bahay at may ilang tabla na rin na lumubog na dahil sa kalumaan. Sa paligid naman ay may ilang puno ng mangga, santol at malapit lang ang bahay nila sa palayan. Layo-layo ang mga kapitbahay kaya talagang ramdam mo ang pag-iisa. Halos wala ring ilaw sa labas. Meron doon sa may poste ng Meralco, pero medyo malayo. Kaya medyo madilim talaga yung lugar. Sa loob naman ay may 2 kwarto lang. Isang maliit na kusina, dining area at sala. Yung kwarto ko ay malapit sa may bintanang kahoy na ang takip ay kapis. Manipis lang ang kurtina, kaya kapag gabi ay hindi mo maiiwasang makita ang kadiliman sa labas. Noong mga unang araw ko doon, medyo nahirapan akong mag-adjust dahil nga nasanay ako sa ingay. Doon kasi, kakaiba talaga ang katahimikan. Madalas ay nakatingin lang ako sa cellphone at kapag gabi naman ay Facebook lang hanggang antukin. Pero dahil nga mahina ang signal doon, wala rin akong nagagawa kundi matulog ng maaga. Isang linggo pa lang ako noon ay may napansin agad akong kakaiba. Isang gabi habang nakahiga ako, parang may narinig akong mahihinang kaluskos mula sa ilalim ng kama. Hindi ko muna pinansin kasi baka daga lang o kung anong hayop lang na napadaan sa silong. Pero napapansin ko na gabi-gabi na itong nangyayari. Hindi lang kaluskos, kundi parang mabagal na kalmot na parang may gumagapang mula sa silong papunta sa ilalim ng kama ko. Bukod pa roon, minsan ay parang may naririnig akong boses na bumubulong. Hindi ko maintindihan ang sinasabi. Hindi ko rin tiyak kung nagbibiro o nananakot ba. Pero malinaw sa akin, may bumubulong talaga. Nung una ay iniisip ko na baka dala lang ng imahinasyon o baka pagod lang ako dahil nga araw-araw akong sumasama kay Tito sa pier para mag-abang ng opening sa trabaho. Isang beses ay binanggit ko yun kay Tito Edgar habang nagkakape kami nung umaga. Ang sabi ko, parang may naririnig akong kaluskos sa ilalim ng kama at mga bulong. Pero natawa lang siya. At ang sabi niya sa akin, ganyan talaga dito. Tahimik, kaya kung ano-ano ang maririnig mo. Masyado ka lang sanay sa ingay doon sa Laguna. Nung sinabi niya yun, ay hindi na ako nangulit pa. Baka nga naman imahinasyon ko lang. Pero kahit anong kumbinsi ko sa sarili ko, gabi-gabi ay paulit-ulit itong nangyayari. Hindi man ako matatakutin, pero sa totoo lang, kapag nangyayari na iyon, nakakaramdam talaga ako ng kaba. Isang gabi habang nakaupo ako malapit sa bintana at nagbabasa ng mga message sa cellphone, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Napansin kong parang lumamig ng kaunti sa loob ng kwarto ko.
Hindi naman malakas ang hangin sa labas. Pero biglang lumamig at kasabay nun ay umalulong ang mga aso sa di kalayuan. Tumigil ako nun sandali sa pagbabasa. Napaisip ako na baka may tao sa labas. Pero parang imposible dahil 10:00 na ng gabi. Lumapit ako ng kaunti sa bintana para silipin. Dahan-dahan akong sumilip sa maliit na siwang doon sa kapis. Sa totoo lang, sa puntong yun ay wala naman talaga akong inaasahan na makita. Pero nang ilapit ko ang mukha ko sa may bintana, ay may napansin ako. May parang 2 matang nakatitig sa akin mula sa labas. Parang hindi galing sa tao, hindi pamilyar. At nang titigan ko pa ng maigi, ay nakita ko ang hubog nito. Hindi siya tao, hindi pamilyar ang hugis. Maputla ang muka, mahaba ang leeg na parang baluktot. At hindi ko matiyak kung ano talaga ang itsura niya. Hindi yun normal. Sobrang kaba ko nung puntong yun. Halos tumigil ang paghinga ko dahil sa halong gulat at takot. Hindi ko alam kung gaano ko katagal na nakatitig doon. Basta't hindi gumagalaw ang mukha sa labas. Nakatingin lang ito ng diretso sa akin. Parang hinihintay niya akong gumawa ng kahit anong reaksyon. Nang matauhan ako, bigla akong napaatras. Natumba pa nga ako sa sahig noon. At pagtingin ko uli, wala na roon yung nilalang. Pero sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi na ako naglakas loob na lumapit pa ulit sa bintana. Nanatili lang akong nakaupo sa sahig at pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na namalikmata lang ako. Pero kahit ngayon, Sir Von, malinaw pa rin sa alaala ko na nakita ko yun. Hindi ko maalis sa isip ko ang mga matang nakatitig sa akin. Sa pagkakataon na yun, ay doon ko lang naisip na baka nga hindi ko imahinasyon ang lahat ng naririnig ko gabi-gabi. Baka totoo yung mga kaluskos at mga bulong, pati na rin yung presensya na nararamdaman ko sa silong na iyon. Hindi ko pa alam noon na iyon pala ang simula ng isang karanasan na hindi ko kailanman malilimutan habang buhay. Simula nung gabi na may sumilip sa bintana, hindi ko na talaga nagawang makatulog ng dire-diretso. Parang kahit anong pilit kong ipikit ang mga mata ko, laging may parte sa utak ko na gising at alerto. At parang laging may hinihintay na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko na rin mabilang kung ilang beses ko nang narinig yung bulong mula sa ilalim ng kama. Dati mahina lang, parang anino lang sa hangin. Pero ngayon, halos gabi-gabi ay paulit-ulit na at iisa lang ang tono. Hindi ko maintindihan kung salita ba o tunog lang. Basta parang mabilis. Parang may ibinubulong siya pero pilit na itinatago. At yung paggapang sa ilalim ng kama, hindi na siya parang ingay lang ng daga. May bigat na, buo na yung tunog. Minsan nga sa sobrang takot ko, hindi ko na tinutuloy pa yung paghiga. Umuupo na lang ako sa gilid. Hinihintay ko kung may kikilos. Isang araw, nakahanap ako ng tiyempo. Kinausap ko si Tito habang parehas kami nag-aalmusal. Hindi ako diretsong nagtanong. Sinabi ko lang na parang kakaiba na talaga yung gabi-gabi kong nararanasan. Pati yung nararamdaman ko sa ilalim ng kama. Kako baka daga o may pusa sila noon. Napangiti lang siya. Sabi niya, masasanay din daw ako sa ingay dahil puro kuliglig at malakas daw ang hangin sa lugar nila. Imagination ko lang daw yun. Gusto ko sanang maniwala.
Gusto kong isipin na baka nga ako lang. Pero iba talaga eh. Hindi ito basta-basta lang na nasa isip ko. Iba kapag ikaw na mismo yung nakakaramdam. Ilang gabi pa ang lumipas, ay ganun pa rin. Sa totoo ay mas lumala pa nga. Minsan, ramdam ko na talaga na parang hinihila yung gilid ng banig ko. Para bang may kumakalabit sa akin. Tapos yung bulong ay nandun pa rin. Napapadalas na. Hindi ko pa rin masundan yung salita, pero ramdam ko na ako yung kinakausap. Isang beses noon, habang naglalakad ako papunta sa kusina, iinom sana ako ng tubig. Napahinto ako sa tapat ng hagdan, pababa sa silong. Napansin kong bukas yung pintuan, pero sigurado akong sinara ko yun. Hindi naman ako agad kinabahan. Pero napatingin ako doon sa may bandang ibaba. Sobrang dilim na nababalot ng katahimikan. At nung gabi ring yun, ay doon na dumating ang pinaka nakakatakot kong karanasan. Mga madaling araw nun, bandang 3:00. Nagising ako dahil sa isang malakas na kaluskos. At yung kaluskos na yun, alam kong nanggagaling lang sa malapit. Bumangon ako noon at umupo. Napasandal ako sa dingding. Hindi ko na pinilit matulog pa ulit. Paulit-ulit ko lang kinukumbinsi yung sarili ko noon na guni-guni ko lang yung naririnig ko. Pero habang nakaupo ako, may naramdaman akong malamig na hangin sa bato ko. Hindi hangin na galing bentilador. Iba yun. Parang may humihinga sa likuran ko. Napatingin ako sa bintana at doon ko siya nakita. Yung nilalang sa labas, nakatayo siya. Mula doon sa maliit na siwang sa bintana ay kitang-kita ko siya. Mahaba ang leeg, nakabaliko. Hindi ko maipinta yung muka. Parang wala siyang ilong. Tapos maliit lang ang bibig. Alam kong nakatingin siya sa akin. Gumagalaw yung isa niyang kamay at parang inaabot niya yung kahoy ng bintana. Pakiramdam ko parang gusto niyang pumasok. Hindi ako nakagalaw agad. Parang napako yung katawan ko. Tinitigan ko lang siya. Hindi naman siya gumagalaw papalapit. Hindi rin siya umaalis. Nakatayo lang siya doon pero gumagalaw yung kamay at nagmamasid. Gusto ko sanang sumigaw noon pero walang lumalabas na boses sa akin. Tatakbo na rin sana ako pero hindi ko maisip kung saan ako pupunta. Ang tanging nagawa ko lang ay magtalukbong na kumot. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nanatili doon. Pero nung tumingin ulit ako sa bintana, wala na siya. Hindi na ako nakatulog. Hindi ko na rin binuksan yung bintana kahit nag-umaga na. Sa totoo lang, nung mga sandaling yun, alam kong hindi na lang ako basta bisita sa bahay ni Tito. May nagmamasid na sa akin. At pakiramdam ko, sinusubukan niya talaga ako. Nung nagliwanag na, hindi ako nagmadali bumaba. Nanatili lang ako sa kwarto. Nakaupo lang sa gilid ng kama. Hindi ko pa rin makalimutan yung nakita ko sa may bintana. Wala pa rin akong idea noon kung paano ko ikikwento kay Tito. Pero iba talaga yung naramdaman ko nung gabi na yun. Pagbaba ko, nakita ko si Tito sa may kusina. Inalok niya ako ng kape. Wala siyang sinabi agad. Pero nagtanong siya kung okay lang daw ba ako. Siguro nahalata niya na puyat ako. Tumango lang ako. Ayoko munang ikwento. Pero maya-maya ay naisip-isip ko na kailangan kong makarinig ng sagot. Sabi ko, Tito, may nakita po ako kagabi sa bintana. Hindi siya sumagot agad. Nakatitig lang siya sa tasa ng kape. Maya-maya ay ngumiti siya.
Tapos ang sabi niya sa akin kung minsan daw sa lugar nila ay sinusubok ang mga bagong salta. Lalo na kung hindi pa marunong makisuyo sa paligid. Yun lang ang sabi niya at wala nang dagdag pa. Walang sapat na paliwanag. Sa puntong yun hindi na ako nangulit. Pakiramdam ko alam niya kung ano yung nakita ko. Sa mga sumunod na araw, hindi ko na ulit narinig yung bulong. Wala na rin kaluskos sa silong. Pero hindi pa rin ako kampante. Hindi ko kasi masabi na tapos na talaga yun. Basta parang humupa lang. Pero hindi pa rin nawala yung kaba ko. Natanggap naman ako sa trabaho noon, Sir Von. Pero hindi rin ako nagtagal. Siguro mga ilang buwan lang. Kaya umuwi rin ako agad dito sa amin sa Laguna. Ngayon ay tuloy-tuloy na ang trabaho ko dito sa hardware. Tahimik lang din naman ang gabi dito. Pero iba talaga ang katahimikan sa Maragondon. Hanggang ngayon ay hindi ko alam kung anong klaseng nilalang yung nakita ko doon. Pero isa lang ang sigurado ko. Sa mga liblib na lugar, hindi mo sigurado kung mga tao nga lang ba ang kumikilala sa'yo. Baka may ibang nilalang din. Siguro hindi naman sila masama. Gusto lang siguro nilang malaman kung hanggang saan ang tapang mo.